Good morning once again. So dito tayo no sa farm ng Maga para ito na yung mga dumalaga noon. Ay ito na mga dumalaga na ito. Ano ito? So, puro native na ito. No? Oh, ito. Ilap pa. Laki na ganito na yung pararamihin natin ng manok dito no? Parang lalaki ito. Ito yung babae niya no? At ito lumapit na rin itong mga chicking na ito hindi ko pa sigurado kung ito yung mga lalaki o babae no? Dahil kumakain yung kambing ko ng yung darak na may pero imbis na doon siya sa nilagay natin, hindi dito siya sa may timba. Ayan nandito tayo muli sa oras na mapagpala kung saan at bibigay na naman tayo ng morning routine natin sa pagbibigay ng pagkain. At ito yung mga lilit kong kambing kumakain siya ng ano lasa? Ha? Anong lasa? So ito malapit na rin tong mga mangitlog tong isang inahin na ito. Pero so yan na yung sa susunod na mga masasaksihan ninyo yung ganitong mga natin ng mga native no? Pero yung heritage chicken pa rin yung kanilang tatay no? So to crossbreed lang natin, titingnan natin kung anong kalalabasan ng anak nila no? Matatapang to yan, nag-aaway-away na sila yan. So ganyan lang ang mga katawan, nakala mo maliliit pero may gitsang kilo na yan nagkakaanohan sila lalaban-laban sila. So apat yan sila magkakapatid no. Iba rin ang nito yung mga nangingitlog na yung mga heritage chicks na nakasabay nitong isa na ito. At ito na lang itong black astrolop ang nag-iisa dito sa labas. Ikinulong ko yung apat dahil talagang ang gugulo nila. Nandiyan sila sa kulungan lahat Yan. Yan yung Rhode Island natin. Ito naman si Pula. Ito isang black astrolop no? Ito naman yung Texasin ko. So nilagyan ko siya ng isang babae dito no? Dahil kawawa no? Yung likod nitong inahin na ito dumudugo-dugo na no? May sugat siya sa likod. Kaya tinulong ko na lang dito. Kasi kawawa siya, pinagtutulong-tulungan nito ng mga barako na ito. So dito kampante kahit papano, isa lang ang sumasampa sa kanya, ito lang kahit medyo may kalakihan. At titingnan natin kung anong itsura ng kanyang magiging anak o kanyang sisyo. So yan kumakain pa rin yung aking aking kambing. So kagandahan nito kung patuloy silang kumakain ng ganito darak no. Pero na-search ko na rin na pwede rin palang kainin tong darak ng kambing. At sa ibang pamamaraan ay nilalagyan ng nilalagyan siya ng molasses. Kaya pag tayo makabili ng molasses, so subukan natin na maglagay ng kaunti sa darak at ipakain natin sa mga kambing no? Kasi malapit ko na rin tong ikukulong tong mga kambing nito doon sa area B kung saan at yun talaga yung kanilang lugar no? Yung area B. At mayroon dito pumasok na kambing na
sumama dyan. Hindi ko napansin kahapon, sumama. Yan o. Hindi akin to, itong isang kambing na ito. Kita po ninyo. So, sumama siya sa ano, nakikipagbarkada na rin sa mga kambing ko. Kaya nung binuksan ko yung gate, sumama rin. Oh, so sarap na sarap siya. Yan. Sinusuwag siya kasi hindi taga rito eh. Yan o. Makain siya. Sige, kain ka lang. Sige, kumain ka lang. Itong isa naman, no? Yung isa, yan. Nandoon na. Ayan, doon. Nakatsambahan nila yung nanay nila. Ayan. Kulang na kulang yung gatas ng nanay, no? Nakikita po niyo yung dede ng nanay, no? Alos wala na silang mapipiga diyan. Ganito talaga pag yung native na kambing. So kukunti lang talaga yung gatas na nakukuha ng anak niya. Yan. So galit na galit siya diyan at alam niya hindi taga rito, no? Nakikita niya, inaaway niya. Sige na, kain ka na, ha? Kain ka na. Sige, kain ka na. Maglagay ako dito, no? Dahil so ito naman yung mga nakakulong dito, so bigyan natin sila, no? Yan. Unahin natin dito sa dito natin siya lalagyan ng yan, dito ko lang nilalagay yung pagkain ng yan siya. Yan yung Rhode Island, no? Hindi pwedeng kasi kawawa itong mga inahin, no? Laki ba naman yan na sumasampa, so kakasugat-sugat, no? Nagkakaroon na ng phobia yung mga manokong inahin na native, no? Sa ginagawa nila. Ito, lagay tayo dito kanilang pagkain. Ito naman dito tayo, no, sa pula, no? Ito, bigyan natin to ng yan. Yung sayangin dahil gugutumin ka dyan kung matatapon yan dahil wala kang pagkain maghapon. So dito naman tayo magbigay sa isang dito, no? Dito yan na yung ninyo. Ang problema ito, tinatapon nila yung tubig nila. Natin sila bibigyan. Itong binibigay ko ng sa kanila, ito yung tinadad natin na saha ng saging. Yan. Okay na yan. At yung mga napapansin niyo, no, yung mga pinangungumpay ko na natuyo, so dito ko nilagay para magiging pag nag-absorb yung dumi ng manok dito, so hindi siya mangangamoy, no? So sayang din naman na susunugin ko lang, no? Mantakin niyo yung mga kinukumpay ko. Ang daming daming tira-tira yung kambing. Pinipili lang niya yung kinakain niya. Hindi kagaya nung masilan rin yung kambing, kaya tinatamad na rin ako mangumpay dahil napakakunti lang yung nakakain nila. Pinipili lang niya yung kinakain niya, no? Nantakin mo naman, no? Halos puno na itong isang kwarto na ito ng tinambak kong tira-tira ng kambing. So lalagay ko lang dito para yung dumi ng manok para hindi siya mangangamoy. Ga-absorb siya dito. Kasi katagalan itong itong damo-damo na ito ay nabubulok siya dito ng tuyo, nagiging nag-absorb siya, nagiging lupa na rin siya.
Kagaya dito sa mga ibang kulungan na nilalagyan ko rin ng diamito pero nag-absorb lahat, no? Kagaya nito. So nandiyan na yung yung isang native, no? Ito yung nanay ng 4 na piraso na mag-1 kilo na. Higit 1 kilo na. At dito siya nangitlog. Kasi pag nasa labas siya, pinagpipistahan tong mga barako. Kaya nga naman inilipat ko at kinulong yung mga barako dahil kahit nandito sila, pinapasukan pa rin tong itong manok na ito, no. Ginugulo pa rin nila. So ewan ko lang kung mabubuo yung mga itlog nito dahil sumasampa yung isa, sampa bali nagagang rip sila dahil pinagpipistahan sila nung 4 na barako na yan, no, 5 barako pala. Black Astrolop, no, at maga pa nakakuha na tayo ng isang itlog dito. So maganda na yung pangingitlog ng ating mga manok, no. At pictured ko na rin to na sabi ko na maganda yung harvest natin ng mga itlog ngayon, no. Yan. Although kulang pa sa ating mga buyer yung po-produce natin na itlog. Sa ngayon 2 nakatingga na order ngayon yung hindi pa natin nadideliveran, no? Dahil every other day tayo nakakapag-deliver ng itlog. Hindi natin, pero pag kahit na magagawa lang natin yung araw-araw makakapag-deliver tayo, mas maganda, no? Pero kulang pa yung ating manok. At nag-aantay tayo ng mga budget natin. Nag-aantay tayo ng puhunan para makakapag-volume na tayo dahil itong area natin, so malawak pa ito. Marami pa tayong pwedeng ilagay dito na manok. Kahit 1,000 siguro na manok dito ay magkakasya hanggang dyan sa likod, no? Dahil binigyan na tayo ng go signal ng utol ko na yung manok lang na pakakawalan natin dyan, so walang problema, no? So yan, no? Yan yung kagandahan ng may tanim dito. Ayan, halos na yan, no? Laki ng buwig ng saging na yan. Tinanggalan ng pamangking ko ng dahon para huminog siya. Yung mga saging ko dito, no, ay sa taas nang humihinog. Yan. So itong papaya, yan, ang dami ng bunga. So, nakapag-harvest na ako dyan. So sobrang tamis ng papaya na yan. So yan yung maganda, no, pag meron kang tanim, meron kang maani, no. So maya maya nakapagbigay na tayo sa manok. So yung maskubidak na lang sa area B yung bibigyan natin. At maya maya ilalabas na naman natin itong mga kambing. So ganun lang po yung trabaho natin dito sa farm. At patuloy tayo, no, na nangangarap na sana ay mapalaki itong ating farm. So ito yung bibi. Ayan. Mabait siya. So magandang umaga po sa mga baguhan at hindi pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel. Huwag po kalimutan mag-subscribe, hits na rin notification bell para lagi po kayo ma-update sa ina-upload natin, no, patungkol sa pagbe-ventures natin ng farm, no. So shout out sa ating mga kababayan Luzon, Visayas at Mindanao. Shout out na rin sa ating mga kababayan, mga OFW, mga kababayan po natin, mga immigrants. So mabuhay po tayong lahat, naway ligtas po tayong lahat. Bye bye. Salamat po. Subscribe please.